Ngayon, dito ka natitira. At ito ang magiging kwarto mo. Cecilia. Tama na, please. Huwag ka na umiyak. Nagkakaisaan nila ako. Kinalimutan na nila ako. Ang saya-saya nila. Samantalang ako ito naghihirap. Cecilia, kalimutan mo na sila. Hindi. Hindi ko pwede kalimutan ang lahat ng nangyari sa akin. Hindi ko pwedeng kalimutan kung paano ako tinaboy ng sarili kong ina at kaibigan. At lalong-lalong hindi ko pwede makalimutan kung paano ako tinaboy ni Carlos Miguel. Tatandaan ko lahat ng paghihirap ko. Tatandaan ko lahat ng ginawa nila sa akin. Tatandaan ko lahat ng sakit na nararamdaman ko. Gilbert, maghihiganti ako. Maghihiganti ako. Ano? Hintayin kita mamaya sa kwarto ko. Pero paano ang asawa ko? Problema mo na yan. Basta ako hintayin kita. Ha? Nandiyan ka lang pala. Halika, tulog na tayo. Halika na. Hindi lang masama ang loob ni Cecilia. Galit siya. Matinding galit niya sa pamilya niya, lalong-lalo na kay Carlos Miguel Altamonte. Hindi ko siya masisisi. Alam niyo, Manang Mona, naiintindihan ko naman si Cecilia eh. Kaya ako lalo naging curious makilala yung pamilya niya. Lalong-lalo na yung Carlos Miguel Altamonte na yan. Ano ba? Kanina pa kita hinihintay, ah. Papakipot ka ba? O gusto mong gisingin ko pa yung asawa mo? Jose Enrique, wag. Tara. Huwag dito. Tara. Oh, nasaan si Jimboy? Nasa CR. Ba't di mo sinamahan? Eh, hindi naman siya mawawala dito eh. Kahit na. Hindi mo dapat pinababayaan yung bata. Tapos ka na? Opo, thank you po. You're welcome. Alam mo, baby ka pa. Dapat nagpapasama ka pa sa matanda. Ayaw po ako samahan ni tita eh. Ano ang pangalan mo? Jimboy! Jimboy, let's go. Sa susunod, pag may pupuntahan ka, magsabi ka sa akin para masamahan kita. Next time, don't talk to strangers. Jose Enrique, nahanap na ako ng asawa ko. Ano naman yun? Hindi naman niya malalaman nandito ka eh.
Carlos Miguel? Oh, bakit gising ka pa? Nakatulog na ako, ma, pero pagising ko, wala sa tabi ko si Cecilia. Nasaan siya? Hindi ko nga alam eh. Nahanap ko na sa buong kabahayan, pero wala. Mismo nga, baka lumabas eh. Kaya ito, tinatawagan ko si Esme, baka sakaling pumunta sa kanila. Wala namang sumasagot, baka tulog na rin sila. Aba, baka naman may lahing aswang yung asawa mo. Nawawala pag gabi. Hindi kaya gumagawa ng milagro? Aalis ka na ba agad? Paano yan? Gusto pa naman kitang makatabing matulog ngayon. Sa wakas, nakuha rin kita, Olga. Alam, tagal kita hinahanap. Pagkatapos, eto na tayo. Pagkakataon nga naman. Love? Saan ka nang galing? Kanina pa kita hinahanap. Sa banyo din. Bakit naman dyan ka pa nagbanyo eh? May banyo naman tayo sa kwarto natin. Love, kasi kanina naisipan kong manood ng TV. Eh, tulog na tulog ka. Ayoko naman may storbo ka. Kaya sa den na ako nanood. Tapos, nung napabanyo ako, doon na rin yung ginamit ko. Halika na, matulog na tayo. Tara. Tara. Nice. Thank you. Alam mo, personally, hindi ko kilala itong Carlos Miguel Altamonte na ito. Pero na-meet ko na yung mga parents niya eh, some years ago at a party. Alam mo na naman eh. Ngayon, hindi na kami nagpa-party ng ganun. Since your father had his attack and I'm like this. So that was the first and the last time I saw them. So, Mama, tell me, are they rich? Wow. Very, very rich. Sir, excuse me, nandito na po sila. Welcome to our company, Consuelo. Our meeting will start in a few minutes, but we still have some time. Gusto mo bang makita yung exhibit? Of course, of course. You see, the Villavicera are involved in the producer goods business. May malaking cattle business sila, may steel factory, may lumber, at iba pang klaseng raw materials na ginagamit ng mga Altamonte who are into consumer goods naman. O alam naman natin, nagmamanufacture sila ng mga beauty products, dairy products. Now, of course, yung materials sa mga Villavicera na nila kukunin. You can imagine, Iho, kung gaano iyayaman ng mga Altamonte na iyon ngayon. Oye, Gilbertito mio, bakit ka pa napaka-interesado sa kanila? Oh, Cecilia, bakit ikaw pang naglabas niyan? Thank you. Okay lang, gusto ko naman tumulong eh. Sino siya? Bago mong katulong? Hindi, Mama. Cecilia ang mama, si Cecilia. Dinadalaw niya lang ako. Kinagagalak ko po kayo makilala. Yeah.
Kung hindi ka katulong ng anak ko, ano ka ba sa anak ko? Mama, please, kaibigan ko siya. Dito siya nakatira. Really? Oh, well. Mama? Coffee po. Ang tabang! Kulang sa asukal. Dagdagan mo. Sobra sa asukal ang tamis! Palitan mo! Mama, hindi ko katulong si Cecilia dito. May sarili tayong mga maid. Nancy! Nancy! Senyorito. Gawa mo ng coffee, Mama. Opo. Huwag na! Nawala na ako ng gana. Tsaka na lang. Opo. Dali mo sa kwarto. Opo. Halika. O, si Enrique, Bakit? maraming tao. Ano ka ba? Ano naman ngayon? Basta simula ngayon, pag gusto ko, kahit anong oras, kahit nasan pa tayo, susunod ka sa akin, ha? Halika na. Isa mo, ha? Kamusta nga pala yung meeting ni Consuelo, Papa? All goes well, Iho. Nabasa niyo na ba yung papers ngayon? May bago na pala tayong kompetensya. Sino ba yung Mr. M.A. Montenegro na yan, Papa? No. Hindi ko siya kilala. Bago lang ito sa negosyo. Pero I heard na magaling, daring at mayaman ng taong ito. Yun lang no one in the business circle knows him or even has met this guy. Well, if that's the case, paano niya napapatakbo yung negosyo niya? Through his chief executive officer daw. Pero ang chismis, nakikipag-coordinate daw yung chief executive officer niya through text messages lang at email. I'm not really sure if it is true, but napaka-eccentric daw ng M.A. Montenegro na ito. Wala siyang kinakausap at walang may kilala sa kanya. Manang Mona, bakit ho ba hindi kasama ni Gilbert dito sa bahay ang mama niya? Kasi sa Quezon City nakatira yung mama niya. Dumadalaw lang yun dito para dalhan ng allowance ang anak niya. Pero, alam mo ba, hindi alam yon ng papa ni Gilbert. Kasi, tinakwil siya ng papa niya. Inalisan ng mana. Talaga ho? Bakit naman? Ang bait-bait naman ni Gilbert. Ano ho ba ang dahilan? Bakit siya tinakwil?
Ito si Bianca, ang dating girlfriend ni Gilbert. Manang Mona, ang ganda niya. Ikakasal na sana sila noon eh. Hindi sumipot yung babae sa simbahan. Sumama sa ibang lalaki. Kaya nga, dinamdam masyado ni Gilbert. Napabayaan niya yung sarili niya, pati trabaho niya. Kaya nga siguro, doon na rin nagsimula yung away nila ng papa niya eh. Kawawa naman ho pala si Gilbert. Alam mo ba, pagkatapos niyan, yung babaeng yan, si Bianca, hindi na uli nakipagrelasyon si Gilbert sa ibang babae. Kaya nga, natutuwa ako eh. Nung mapansin kong mukhang magaan ang loob niya sa'yo. Ang ibig sabihin nun, baka nawala na yung galit niya sa mga babae. Mrs. Consuelo Villavicer, it's so nice to see you. Hi, Miss Amparo Zalameda. How are you? It's been so long. I know. Ang huling nakita tayo eh. Wedding mo pa kay Jaime. How was the dear boy? Ms. Zalameda, matagal na ho siyang patay. Inatake ho siya sa puso 6 years ago. Oh my God, I'm so sorry. I didn't know. I've been out of touch. What's been happening to me? My God. Nag-asawa ka na ba ulit? Hindi ho. Hindi na ho ako nag-asawa ulit. Oh, I see. Well, I was just about to leave, so... Well, look. Siguro naman may telephone number ka yung bibigay sa akin. Tawagin kita, magkukwento tayo. Sige. I have a card here. Wait. Oh, here. Here po, my card. Good to see you, Iha. Good to see you ho. Take care. You too. Bye. Bye. Sige po. You know what? I think Gilbert should meet Consuelo. Kamusta na pala si Gilbert, Amparo? Hanggang ngayon pa ba? Hindi pa siya natatanggap ng asawa mo? Hindi pa nga eh. Kaya gagawin ko lahat ang paraan para mag-asawa siya at si Consuelo. Yan ang gusto ko para sa anak ko. Yes. Hi, love. Love. Ready na dinner. Kain na tayo. Love, pwede ba tayo mag-usap muna? Umalis na tayo dito. Ayoko na sa bahay na to. Lumipat na tayo. Bakit? May problema ba? Hindi ko na kaya magtiis sa bahay na to. Impyerno ang bahay na to. Impyerno! Ba't mo nasabi yan? Ano, may nangyari na naman ba na hindi ko alam?